Amen. Are you ready for the Word of God? Ah, okay. Papasalamat ako sa Panginoon talaga. Grabe. Oh, the Lord is good, no? Alam ko, everybody here, bawat pamilya, we have our own testimony. We have our own challenges in life, no? Alam ko yan eh. Ang mahalaga, mga kapatid, sa lahat ng ating pinagdadaanan, no? Isang katotohanan eh. Panalo na tayo dyan. Tama ba? Maganda, mga kapatid, you will reap, no? Yung tinatawag spoil of war. Spoil ng battle. Ha? Lalabas ka dyan, mga kapatid, mas matalino, mas malakas, at mas pinagpala. Yun ang maganda, mga kapatid, no? Kahit ano pinagdadaanan natin. And sa kanina sa worship natin, no? We have that special time with the Spirit of God. Nakita ko talaga, no? Just to give praise to Him. Everything, no? To have that release, no? In the presence of God. No? Napakasarap, ano? For us to be in the presence of God. Amen ba? Okay. So, yan. Family day natin ngayon. So, welcome. Ayan. So, pwede rin kayo online sumabay sa kainan. Pwede naman. I say amen, no? Pastor Jeng. Pwede naman, no? Sabihin namin, kakain na kami. Sabay-sabay na tayo dyan. Anyway, the Lord is good, no? Basta mahalaga tayo sabay-sabay at sama-sama sa Panginoon. Tama ba? Okay, so I'll be sharing, no? Tuloy natin ating sharing time for this morning, no? Doon tayo sa thought na yan kanina, kingdom declaration, no? It's the power of speaking God's truth, or we say speaking God's word, no? Napakahalaga, mga kapatid. If you can see, mga kapatid, lagi natin tinuturo dito. Kaya nga, una, napakahalaga sa atin na makita, no? Kung sino tayo, na establish tayo sa biyaya ng Panginoon. Doon kasi importante. Kasi even though you know all the teachings, no, ng Bible, lahat ng susi ng kaharian, pero pag hindi mo na-appreciate na unawa ng biyaya, hindi mo ano mo yun? Kasi you will always be feeling mo, disqualified ka eh. Feeling mo, hindi para sa akin to eh. Tama ba? Good news, mga kapatid, lahat ng pangako ng Panginoon para sa iyo at para sa akin. Tama ba? Kaya nga, ang key text natin is yung 2 Corinthians, lagi natin binabasa yan. Sabi niya, for all the promises of God, in Christ, in Him, ano daw? Yes and? I say amen. Ano daw? Lahat ha? Lahat ng pangako. Siyempre, mga kapatid, on this time, sa thought ni Paul, ang sinasabi niyang scriptures is the Old Testament. Tama ba? Kasi on that time, wala pa naman New Testament nung may ni Paul yan eh. Okay? So, ibig sabihin, lahat ng pangako doon sa Old Testament, okay? Sa lumang tipan, lahat ng nilagay ng Diyos doon, on sa context ni Pablo, is yes and amen in Christ. Okay? Pero ngayon, sa ating panahon, makita natin, pag sinabi natin ng scriptures, kasama na niya yung New Testament. So, everything yan, mga kapatid, na sinabi ng Panginoon. Pag yan ay pangako ng Panginoon, it is yes and amen to you at sa akin. Tama ba? Kaya mahalaga, mga kapatid, no? Whenever we read the Word of God, ang ganda nun eh. Pag alam mo kasi yung lahat ng pangako ng Diyos ay napapasa sa'yo dahil kay Kristo. Tama ba? Hindi dahil sa qualification mo. Yun ang naging kulang sa atin before. Hindi kasi natin napaliwanag sa atin ng mabuti yun. No? Yes, pagdating sa salvation daw, we are saved by grace. Pero when it comes sa blessing na ng Panginoon, hindi na daw, hindi pwede. Kasi lahat binayaran ni Kristo. I say amen. Yung past, yung present, yung future mo nga eh. I say amen. Lahat ng pangako ng Diyos sa iyo, mga kapatid, sigurado. For example, mga kapatid, pagdating sa kagalingan, hindi pwedeng sabihin, ay kay Mami R pwede. Pwede, Mami. Ay kay Amy, hindi pwede. Mukhang kulang ka pa eh. Lalo naman sa iyo, Ate Maylin, mukhang hindi ka talaga pwede. Kasi ganun ang religion eh. Di ba, ina-assess ka based on sa ano mo eh. Pero hindi. Nung sinabi niya, kay Kristo, lahat kasama tayo. O kaya nga, it gives us encouragement. Pag may nabalitaan ka, may testimonya, teka lang, si kapatid pinagaling. So ako din gagaling. Say amen. Uy, si kapatid pinagpala, promote. Uy, ako din pagpapalain, at ipopromote. Bakit? Pareho kami kay Kristo. I say amen. Tama ba, mga kapatid? Palapakan natin ng Panginoon. Okay, let's talk about this. No? Next slide muna tayo. Let's have a foundation. Actually, yung foundation na ito, lagi ka naman tinuturo, no? It speaks ng ating creation. No? Sabi nga, yung words natin, it's very powerful. Yan ang tinuturo sa atin ng Panginoon, mga kapatid, yung ating pananalita. Okay? Minsan hindi natin napapansin, mga kapatid, pero yan ang binabantayan, mga kapatid, ng kaaway, yung pananalita mo. Kasi kung anong pananalita mo, doon siya kikilos, yung kaaway mo na, kasi nga, nilagay ng Diyos dito sa lupa. Kung anong sasabihin mo, mangyayari. Tama? So, ang ginagawa ng kaaway, kaya nga binibigyan ka ng mga negative thoughts, di ba? Para sabihin mo.
Kasi pag sinabi mo, therefore, meron siyang right para gawin yung sinabi mo. Kaaway pa lang yan, mga kapatid. So, binabantayan niya yung mga negative confession mo. I say amen. Pero dito, mga kapatid, makita mo hindi eh. Sa Diyos, mga kapatid, kaya nga you have to fill your mind, your hearts with the Word of God, with the truth. Para yun ang sasabihin mo. Tama, mga kapatid. Hindi naman kailangan may chapter pa, no? Basta alam mo yung thought eh. Nung verse ng Panginoon, sabihin mo, naka-align. Yan ang sabihin, maalala natin mamaya. Sabi niya, words are powerful because of how God created humanity in His image. Again, tingnan mo yung katabi mo, created in the image of God. Tanggapin mo bang hindi? Created in the image of God. I say amen. Dineclare ng Panginoon. So therefore, if you are created, no, si Lord, mga kapatid, yung creation, create niya lahat by words, tama ba? By words. Tapos yung creation, nagre-respond din sa word niya. Di ba? Nung kinreate niya yung mga plants, tsaka yung mga animals, anong kinausap niya? Yung lupa. Lumikha kayo ng mga nag-respond. No? Kinausap niya yung tubig, magkaroon ng, di ba? Mga isda dyan. Nagre-respond yung creation. No? See? Ano sinasabi ng Panginoon? Kaya nga, laging tinuturo sa atin mga kapatid ng Panginoon, you have to guard your declaration. Bakit? Nakikinig yung creation. Lahat ng buhay dito sa lupa, makikinig sa sinasabi mo. I say amen. At pag sinabi mo, yung salita ng Panginoon, magre-react yan doon sa sinabi mo. Glory to. Palapakan nga natin ng Panginoon. Yun ang authority meron tayo, hindi. Tama ba? Hindi lang to, ano mo yun? Hindi. Buhay ang usapan. Ganito mga kapatid, kung hindi mo nagugustuhan ang nangyayari sa buhay mo, sabihin mo yung gusto mo mangyari. I say amen. I-align mo dun sa pinapakita sa iyo ng Panginoon. Ang makita mo mga kapatid, mag-shape dun sa sinasabi mo. Sige, tuloy natin. Sabi niya dyan mga kapatid, as image bearers of God, no, our words carry what? Influence, direction, and spiritual significance. Ano mga kapatid? Based sa study natin, even mga angels are listening to you. Alam mo ba? Sabi ng Hebrew, no, may mga dinispose siya ng mga angels, no, para dun sa mga magmamana ng kaligtasan. Nabasa niyo yan? Tayo yun eh. Tama ba? So may mga anghel palang naka-assign sa'yo. Ang lupit mo. Hindi mo lang alam. Ang dami nun. Ang magandang mga kapatid, nakikinig sila sa sinasabi mo. I say amen. Alam mo minsan bakit di sila walang ginagawa? Wala kang sinasabi. Naghihintay lang sila eh. Ito naman yung anak ni Bossing, di magsalita. Nandito lang naman kami. I say amen. I speak. Aalis ako ng bahay. Maanghel ko. Bantayan ang bahay ko. Tara, alis na tayo. May babantay. May maiiwan. Nagsabi ka eh. I say amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon. May naiwan ba sa bahay niyo? Siguro naman meron, ano? Meron naman. I say amen. Okay. So, ibig sabihin mga kapatid, tingnan natin mga kapatid, no? Tingnan natin. Okay, next slide. Kaya nga yung declaration o yung pag-speak, no? According sa word ng Panginoon, sa truth mga kapatid, express siyempre, kingdom faith, pananampalataya. Ang sabi nga dito mga kapatid, faith is not silent. Okay? Ito yan. Kung naniniwala ka, yun dapat ang sabihin mo. Kahit hindi yun ang nakikita mo. Ulitin ko. Kung naniniwala ka, di sabihin mo. Kahit hindi yun ang nakikita mo at nararamdaman mo. Pero naniniwala ka na yun ka, sabihin mo. Kasi yun ang sinabi ng Diyos. Sinabi ng Diyos, mga kapatid, hallelujah. Hindi ka buntot, ulo ka. Sinasabi mo ba yan sa buhay mo? Sabihin mo. Kahit nasa huli ka, ulo ako. I say amen. Alam mo gagawin ng Diyos, mga kapatid? Magkakaroon ng shift. Ano yun? Yung nasa dulo, magiging una. Parang wala akong kausap, mga kapatid. I say amen. Pag tingnan mo, parang nauungusan na ako ng mga kabatch ko, no? Yung mga kabatch mo, kunyari, yung mga classmate mo. Nauungusan na ako, Ano nauungusan? Maghintay ka lang. May shifting ang Diyos. May timing ang Diyos sa'yo. Ang maganda, sabihin mo yung pinapakita sa'yo ng Diyos. I say amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Amen. So, faith. Kaya sabi niya, therefore I have spoken sa Psalms
Tanong mo, dineclare din yan Nilayan din ni Paul sa 2 Corinthians. Therefore, we also believe, therefore, speak. Okay. Sino naniniwala dito, mga kapatid, na malakas siya? Taas ang kamay. Speak. I say amen. Sino naniniwala para sa pagpapala? Taas ang kamay. Speak. Sino naniniwala sa kagalingan sa kanya? Speak. Hinihintay ka lang magsalita Hindi, pastor, masakit Oo, masakit. Symptoms ang tawag. Pero yung totoong ikaw, malakas at magaling. Hindi, sabi kasi ni Doc, may nakita siya may nakita siya based on experience yung katawan mo. Ganito, makinig ka sa akin. Yung totoong ikaw, hindi pwede magkasakit. Yung katawan mo, yung lalagyan, pwedeng magkasakit. Yung lalagyan. Kasi nandito ka physical Pwedeng maapektuhan yan dito. Tama ba? Pero pag nakita mo yung totoong ikaw, na hindi pwedeng magkasakit, yung lalagyan mo dito, gagaling at a-align dun sa totoong ikaw na hindi pwedeng magkasakit. Parang mahina makapapalakpakan natin ng Panginoon. I say amen. Oh, hallelujah. Alam mo kahit nga yung pag nagre-research ako sa di ba? Lupit na ngayon nakita nila. Di ba yung frequency? Frequency has power. Hindi man na nakikita yung frequency, di ba? But ang creation may frequency. Lahat may frequency. May tunog yan Tama? Lahat may frequency. Yung boses ko may frequency. Yung tugtog kanina may frequency. Nakaka-apektuhan ng atmosphere. Nagets mo, mga kapatid? Kaya nga yung healing, ngayon kinoconnect nila sa frequency. Kasi may tamang frequency ang katawan mo para mag-vibrate, para maging healthy. Actually, sa totoo, lahat tayo nagbabibrate ng frequency. Pag masaya ka, ang frequency mo, nasa tama. Tama yung vibration ng katawan mo. Pero pag medyo malungkot ka, yung vibration mo, iba din. O kaya yung katawan mo, nag-react. Kaya nga pag ang tao, hindi ko sinabing malungkot nalulungkot naman tayo Normal ang malungkot. Ang malungkutin, hindi normal sa anak ng Diyos. Tingnan mo katabi mo. Mukha namang hindi malungkutin yan. Tingnan ko pa lang, natawa ako. Di ba? No? Di ba? Hindi naman malungkutin. Tama mga kapatid. Tama ba? O kaya nga mga kapatid, read your Bible, basahin nyo. Ang sabi ng Panginoon, it is not good for a man general yan, lalaki, babae, man, to be what? Alone. Tama? Pero ano ba isang concept ng alone? Lonely. Nalungkot si Adan Magkakasakit siya. Kasi kinreate ang tao, hindi mabuhay ng malungkot. Na sobrang concern ng Diyos, naglikha ng Eva para maging masaya si Adan. Tingnan mo. Ganon katindi ang Diyos. Lumikha ng wala. Di ba? I say amen. Dati pag nagbibidyo okay ka, paborito mo, lonely. I'm Mr. Lonely. I have nobody. Ang nakakapagtaka, ang saya-saya mo naman kanina. Pati yung party, ang saya-saya. Pero nung kumanta ka, nag-iiyakan na yung iba. Naalala yung ex niya, 65 years ago na. Ang tagal na, kapatid, Ang tagal na. I say amen. Ang point ko, frequency kasi yun Every words has frequency. Katulad kanina, mga kapatid, we're worshiping. Di ba nagkaroon ng frequency? Nag-iba yung atmosphere I say amen. Naging conducive yung presensya ng Diyos. Kasi frequency yun Hindi nyo alam, iba dito, pinagaling ng Diyos. Dinagdagan ang buhay. Kasi naka-align ka sa frequency ng Diyos. Oh, glory to God. Amen? Lahat Kaya nga nakita ko ang lupit yung science, mga kapatid, ina-affirm niya yung ginagawa natin sa Bible. Na totoo yun. Kaya hindi magkaaway ang science sa Biblia. Hindi. Nauna yung truth ng Diyos, kinukonfirm lang, nga, totoo. Tama ba, mga kapatid? Palapakan natin ang Diyos. Amen ba? Okay, ano ang atin? Next slide. So, therefore, ang ating perspective, kingdom perspective, based on that faith first believes in the heart. Tama ba? Kailangan dito magsimula muna, then speaks with the mouth. Hindi pwede, mga kapatid, na kaya nga malalaman yung pinaniwalaan ng tao Pakinggan mo siya magsalita. Pakinggan mo lang. Makakilala mo siya, ito pinapaniwalaan niya. Bakit? Sinasabi niya
Sa pananalita niya, alam mo kagad eh. Ay, itong tao to mukhang hindi to mabubuhay na matagal. Bakit? Yung pananalita niya eh. Lagi sinasabi niya, mukhang ano na ako siguro. Baka hanggang next year na lang ako ah. Asahan ko talaga hanggang next year ka na lang. Kasi ano yung sinasabi hanggang next year na lang eh. Tama ba? I say amen? Meron kakilala, hindi ko na sabihin ha, pero nagpapasalamat kami sa Panginoon. Kasi may nagkasakit siya, sabi niya, noon pa to, ang tagal pa, bago pa pandemic eh. Sabi niya, nako, mukhang hindi na ako aabutin ng New Year. Inabot pa, 2026 na, tapos na pandemic eh. Buhay pa yun. Bakit? Nagbago na ng pananaw. Hindi niya nang sinabi hanggang doon na lang siya. Nag-shift ng pananaw. Tama ba mga kapatid? Amen ba? Okay. Okay, sabi niya rito mga kapatid, no? Ito maganda. Sabi niya, we do not declare or confess, no, to convince God. Hindi. Pero nagde-declare ka because you believe God. Tsaka convince ka kasi sinabi ng Diyos. Sabi ng Diyos, mga kapatid, pinagpala ako. Sasabihin, Lord, pinagpala ako. Kasi convince ka eh. Parang hindi mo masabing nasasumpa ka kasi niniwala kang pinagpala ako. Hindi nakabasis ko ano nararanasan ko, alam kong pinagpala ako. Alam kong mayaman ako. O kung naniniwala ka din sabihin mo, let your words, mga kapatid, hugutin yung totoong ikaw. Oh. Ang demonyo walang magagawa pag naka-align ka sa Diyos. Naka-align ka sa sinasabi ng Diyos eh. Anong gagawin? Kahit uwak gagamitin para i-confirm yung covenant mo sa Diyos. Totoo yung mga kapatid. Diba si Prophet, si Elijah? Ito. Si Prophet Elijah, uwak, pinapakain. Lahat talaga binabasag ng Diyos eh. Ang uwak, anong kumain yan eh. Ang malupit pa, ang uwak, ang kinakain yan, mga bulok. Tama ba? Hindi kumakain ng fresh ang uwak. Bulok. Pero ang hinahatid kay Elijah, fresh bread. Ang tindi, no? Anong point, mga kapatid? Yung akala mong kakaibang ugali, hindi. Pag yun ay inutusan ng Diyos, pagpapalain ka. Amen? Kahit yung si Mars na inis sa'yo, kakatok yun, pagpapalain ka. Bakit? Inutusan ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. I say amen. Tama ba? Kaya nga sabi ng Romans 10:10, alam naman natin to, no? Sa salvation, lagi yan eh. Kailangan, you have to be convinced. Kaya nga bago mo sabihin. So, ibig sabihin, ang nagkakarga ng kapangyarihan sa salita mo, ay yung paniniwala mo, pagtitiwala mo sa sinabi ng Diyos. Say amen? Parang ganito mga kapatid, dahil sinabi niya, mangyayari. Kahit iba yung nangyayari sa paligid, okay lang Lord, dahil sinabi mo, mangyayari. I say amen? Dahil sinabi mo, no, ang pamilya ko maliligtas, therefore yung pasaway kong kapatid, maliligtas. Sinabi mo eh. It doesn't matter kung kailan niya gagawin. Kahit gawin niya sa huling hininga, ligtas pa rin eh. Nangako siya eh. Tama ba? Amen ba? Ako naniniwala ako ng mga kapatid. Huling hininga, pwedeng iligtas ng Diyos. Dahil may covenant siya sa'yo eh. Kaya hindi ka pwedeng magsabi, nako, siguro sa impyerno pupunta yan. Hindi yan nagsisi. Sino may sabi? Baka yung pasmalubong sa'yo, yung tito mong pasaway na. Oy, salamat, ikaw pala nag-pray sa akin, di ba? Amen? Amen ba, mga kapatid? Tuloy natin, mga kapatid. So, ibig sabihin, next, mga kapatid, our declaration again. Yung words natin, ano daw? Sabi niya, aligns us with God's word. Sabi ng Joshua, ito mo sinabi ng Joshua, the book of the law shall not what? Depart out of your. So, ibig sabihin, hindi mo lang siya babasahin. Okay? But you have to speak every time na ano mo. Diba? May nakikita, sabihin mo, the Lord will provide. He is my provision. He is El Shaddai. Diba? Parang hindi na yata mangyayari Hindi, mangyayari, Lord. That's kingdom declaration. Say amen. Tama? Katulad ngayon, dito sa sitwasyon natin, mga kapatid, mangyayari? Mangyayari. Tama ba?
Nung last, Pastora Jen, nakita ko si Pastora Jen, init-init eh. Pero pagpipis, iba, ang dami nga okay naman yung iba, nagpaalam naman na umuwi eh. Pastor, siyempre mainit, lalo na yung may bisita tayo, may buntis eh, okay lang yan. No? Pero habang manisip ko, talagang temporary lang tayo dito. Kasi kung masyadong komportable tayo dito, baka hindi tayo umalis eh. Pero dahil hindi tayo komportable, talaga nagiging mo tayong simulan na yan. Ha? Konti na lang. Nag-meeting yung palakpakan naman natin ating mga sa building natin, no? Salute, no? Ating mga kapatid na on top dyan. So, konti na lang daw mga kapatid. Mag-start na yung construct. Tama, no? Konti na lang. Pag-pray natin, 4 na buwan. Kayanin ng Panginoon. I say amen. Para bago mag-December, Pastora Jeng, Mami R? Nandun na tayo, no? Bago mag-December, I say amen. Doon. Palapakan natin ng mangyayari. Kasi you're aligning with His Word. Sabi niya, pera daw ang kulang. O salamat, pera lang ang kulang. Di ba? Sagot na ni Papa God yan, kanya yan eh. Amen ba? Palduhin ng Panginoon ang ating mga bulsa. They say amen. So sabi niya mga kapatid, speaking God's Word, next slide. Okay? Sabi niya, keeps our mind and our hearts aligned with kingdom truth. Palagi mo sinasabi yan. Sabi, nare-remind ka eh. Hindi mo nakikita mga kapatid. Nakita ko eh. Kaya pala sa government, sa gobyerno, kahit sa mga government, meron tayong mga, di ba, meron tayong panatang makabayan. Bakit bata pa lang kinakabisado yan? Kasi nga, para yung mind nila ma-align. Kasi nga, yung mind conditioning, nangyayari pag merong repetition. Panatang makabayan. Kahit walang pakialam sa bayan yan, lalaking may pakialam na sa bayan. Bakit? Naitanim. Mamahalin ko ang bayan ko. Kaya nga ganun sa Word of God. Gusto niya lagi mong sabihin. Kasi na-align yung mind mo sa salita ng Panginoon. I say amen? Tama ba? Ba't hindi pag-gising mo ng umaga, Lord, thank you, Lord, I am strong, I am rich, I am blessed. Kahit yung tatlo lang yan, pag-gising mo ng umaga, Lord, thank you, I am strong, I am rich, I am blessed. Tatlo lang. Yun lang lagi mong sabihin. Tinan mo, yung mind mo mag-aalala, strong, rich, blessed. Say amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen ba? Okay, sabi niya, declaration are powerful when they are rooted in the Scripture. So, ibig sabihin, yung ginagawa natin, hindi lang to positive thinking. Hindi. May basihan ng salita ng Panginoon. Dahil sinabi niya, sasabihin ko dito, mangyayari. Kasi may una siyang sinabi. Say amen? Lord, sinabi mo, pupunin mo ang aking kamalig. Kahit na wala nang laman yung kamalig mo, Ulitin ko nga. Wala naman laman eh. Pero dahil sinabi niyang pupunuin, umaalayin ka, pupunuin mo. Kaya nga sabi ko, iba ang ekonomiya ng mga anak ng Diyos eh. Kasi nakikita natin yung wala. Ulitin ko nga. Nakikita mo yung wala. Ulitin ko nga. Nakikita mo yung wala. Ulitin ko nga. Nakikita mo yung wala. Anong point ko? Nakatingin ka doon. Beyond dito sa natural. I say amen. Tama ba? Si Ate Nancy nga, kinamusta ko kanina, sabi, ito ang donya ng King of Grace Church. Tingnan mo naman si Ate Nancy. Hindi ko nakilala. Jeng, matagal kong din nakita si Ate Nancy. Akala ko si Donya. May Donya dito. I say amen. And I say amen. Di ba? Yun ang mo eh. It reflects how you walk. Tama? Okay ba kayo dyan? Yung paypay mo pala, pang Imelda eh. Yung paypay iba eh. Basta naman pa sa... I say amen. Yung mindset yan. Glory to God. Nagulat nga. Di ba? Donya ng Kingdom of Grace Church to. I say, bagay. Ang point ko yan, yung mentality. That's who you are. I say amen. Palapakan natin ang Panginoon. Mindset yan, mga kapatid. No? You are blessed, Ate Nance. No? Okay, next. Kaya sabi ko dito, i-align natin sinabi ko, yung declaration mo, nag-i-establish ng yung identity. Kasi na pinaniniwalaan ng puso mo, sinasabi mo, ina-act mo yan. Maapektuhan kung paano ka lumakad ng buhay dito sa mundo. I say amen. Hindi mo nga alam yung walang... I say amen.
Kuya, masalubong ko si Victor sa kanto. Sabihin ko, siguro, bigatin to. Ha? Malaki siya, kaya bigatin. No? Ang galing mo talaga, Victor. Na? Tama naman, may punto naman siya. Iba to, may dating to. Di ba? Kasi, mindset lang yan eh. Lahat dito sa isip eh. Tama ba? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Amen ba? Akalain ba na walang laman yung wallet mo? Hindi. Iba yung dating eh. May provision ng Panginoon. Amen ba? Okay, sabi niya dito, Jesus knew who He was. Alam naman Panginoon kung sino siya. Alam niya kagad, dineclare na nga ng Panginoon. So therefore, tayo rin, we have to be, kaya nga tayo gumugrow sa knowledge ni Jesus Christ. Ang purpose nun, kaya nga nagpapasalamat tayo, no, una, sa ministry ni Pastor Prince eh. Ang ministry ni Pastor Prince, nakita ko yung kanyang gift, is kaya niyang hukayin, okay, si Lord Jesus Christ sa Old Testament. Gift niya yun eh. Antindi. Ngayon, pag nahukay niya yun, nakita mo yung kanyang, pag nakikinig ka sa kanya, at makita mo, nire-reflect yun, yun ka ngayon. Ulitin ko nga, yun ka ngayon. I say amen. Kaya yan, pag lagi mo sabihin, no, ayan, no, I am a child of God, accepted in Christ, more than a conqueror, seated with Christ. Saan daw? Baka nalilimutan natin kung sino tayo, mga kapatid. Oo, marami nangyayari, pero nire-remind ka ng Holy Spirit kung sino ka. Yung identity natin hindi nakabase, ulitin ko, ito ang turo ng Diyos sa atin, hindi nakabase sa nangyayari sa paligid mo. Hindi nakabase, mga kapatid, sa sinasabi ng kapitbahay mo. Hindi nakabase sa laman ng bank account mo. Kasi yung totoong ikaw masigit dito sa, say amen. Palapakan natin ang Panginoon. Seated in the heavenly place. Authority yan eh. Kaya, siguro yun tinuro sa akin ng Panginoon. Ako, personal to, mga kapatid. Hanggat maaari, I will not speak negative things. Especially in my life, sa family ko. Tatawa lang ako. Pero hindi ko sasabihin. Bakit? Ina-align ko yung sarili ko, sinabi ng Diyos. Kasi tinan mo sinabi ng Diyos, pinagpala ka. Anak ka niya, tama. Pero sabihin mo, mukhang malas talaga ako Sa tingin mo, mangyayari? Hindi, may kontra eh. Kumontra ka, na wala ka sa alignment. Ulitin ko. Para sa connection sa internet. Pag walang alignment, meron kang signal dyan, hindi ka hindi. So, kailangan kumonect ka. Yun yung ginagawa ng Diyos. Connect mo yung mind mo sa akin. Para nasasabihin mo, tama, kung sino ka. Oo. Mga kapatid, lahat tayo naranasan. At maaring nararanasan. Okay? Sa mga oras na ito. No? Yung ating finances, hindi ganun nagpo-flow ng maayos. Pero hindi sinasabi na mahirap ka. Anak ka ng Diyos, hindi nababago. I say amen. So, doon ako mag-stay, magsasabi, no, anak ako ng Diyos, mangyayari, papaldo rin ako. Mula ngayon, tawagin niyo ako Mr. Paldo. I say amen. Pati pangalan, pinalitan, no? Di ba, Mr. Paldo, Brian? I say amen. You are best one. Mindset yan, mga kapatid. Amen. Okay. Tingnan natin ang ating perspective when it comes to this. Ibig sabihin, mga kapatid, when it comes to our identity, whenever we declare, yung ating, nire-remind tayo ng Panginoon kung sino tayo, mga kapatid. Kingdom citizen. Lagi ko sinasabi yan, I'm a kingdom citizen. Bakit mahalaga yun? Kasi pag citizen ka ng kaharian ng Diyos, mga kapatid, may karapatan ka kung ano nangyayari sa kalangitan. Hindi dito sa lupa. Tama. Ang lupa binigay for us to rule, to manage. Pero nakabase ko yung ating ekonomiya, hindi sa lupa, sa langit. Kasi gusto nga ng Diyos, ang lupa maging tulad ng langit. Pastor, ba't sa lupa ang gulo-gulo? Kasi nga gagawin itong parang langit. Kaya ka nandito. Kasi kung ang lupa katulad na ng langit, ba't pa tayo nandito? Ang gobyerno nagkakaloko-loko, tama ba? I respect kung anong political nyo, walang problema sa akin yan. Ang mahalaga, si Kristo ang hari. Tama ba?
Ganito ang aking pananaw dyan, mga kapatid. Hindi ko nakikitang gumugulo. Ang nakita ko maayos eh. Bakit? Pinapakita ng Diyos yung mga kurap. Maniwala ka sa akin, sinabi sa akin ng Diyos, dalawa lang ang gagawin ko, anak, sa mga kurap. Ipapahiya, uuwi. Ulitin ko ha. Dalawang gagawin ng Diyos sa mga kurap. Ipapahiya, iuuwi. Mamili lang sila hanggang di sila nagsisisi. Pag hindi nagsisi, dalawa lang. Ipapahiya, iuuwi. Kung may umuwi na, sa kanya na yon. Habang di pa pinuuwi, binibigyan ng Diyos ng pagkakataon. Hindi tayo alam ng Diyos ang puso ng tao. Tama? Pero ito paniniwala ko, mga kapatid, lahat yan, alignment. Kasi nga, we are on the last days. Ang sabi ng Diyos, pagpapalayan niya ang Pilipinas, itataas niya ang Pilipinas, sinabi niya gagamitin niya, sabi, you read your Bible, yung glory daw will come from the east. Sa east yun Tapos pupunta doon sa Israel. Ang connection ang prophecy. Tumingin ka ng east. Sa tingin mo, sino naka-align sa Israel sa east? Hindi naman ang China. Lalo naman hindi ang Indonesia. Hindi naman ang Brunei. Lalo naman hindi Malaysia. Nagka-Malaysia nga Diba? So, sino sa east ang naka-align? Ang Pilipinas. Tinawag sa kanyang pangalan. Okay, doon ako nakatingin sa sinabi na ng Diyos sige, mga kapatid, makinig kayo sa akin. Kaya nga, masarap maging Pilipino sa panahong ito. Bakit tayong henerasyon makikita kung paano niya itataas ang Pilipinas? Magsisimula sa pamilya natin. Palapakan natin ang Panginoon. Palapakan natin ang Panginoon. Amen ba? Kailangan ng righteous leaders? Sa church, kailangan tayo mag-produce ng mga magandang leader. Ha? Ang ministry ito, mag-produce ng mga leaders. Hindi religious leader. Kung religious leader ka, hindi ka para dito. Humayo ka at magpakarami. Pero dito, kingdom leadership ang ating ipoproduce. Ang mentality, i-impact kung saang sphere of life sa dinala. Kaya hindi ako nagtataka, meron ditong mga dentista, medtech, teacher, engineer, architect, baka meron pang inventor. Diba? Ang galing mag-invento ng kwenta. Iba palang inventor yun. Ibang inventor yan, kapatid. Inventor! I say amen. Bakit hindi? Atleta. Kailangan natin yung lahat ng spheres of life Si Maddox, magaling mag-badminton to, di ba? Maddox, di ba, badminton? Pag naglalaro yan, good menton. Sige, mamaya mag-gets niyo yung kwento ko. Nagbabago pag ginawa ka ng anak ng Diyos. Lahat ng bad nagiging good. Pinaliwanag ko pa talaga Hindi niyo mag-gets, mga kapatid. Okay. So, ibig sabihin, mga kapatid, our true identity. Look at this picture. Gusto ko yung picture Di ba, tinan mo ang Bible, sinabi nila parang salamin. Tama? Okay. Pero New Covenant to Pag tinan mo yung salamin, sa natural, pag tumingin ka, makita mo, siyempre, yung flaws mo. Yun ang salamin Tama ba? Pero hindi sa New Covenant mentality. Pag tumingin ka sa salamin ng salita ng Diyos, ang pinapakita ng Espiritu ng Diyos, si Kristo. Bakit? Yun ang totoong ikaw. Ulitin ko, yun ang totoong ikaw. Palapakan natin ang Panginoon. Amen ba? Amen ba? Sabi niya mga kapatid, okay? Perspective natin mga kapatid dyan, Okay. Next slide tayo. Tapusin natin to. Okay. Kingdom culture. Whenever we speak, yung pala mga kapatid nyo, alam mo, whenever we speak, yung sinasabi kong atmosphere na babago. Kaya sabi ng Proverbs, death and life are in the power of your tongue. Okay. Ano ba ang kultura ng langit? Buhay. Tama? Buhay. Kasi ang hari doon ay hari ng buhay. So whenever you speak life, yung kultura ng langit, dinideclare mo mangyari sa buhay mo. Tama ba? Kaya sabi niya, pa nagde-declare ka ng katotohanan ng salita ng Diyos, mga kapatid, ina-align mo yung sarili mo at ang pamilya mo, ang komunidad mo, kung ano nangyayari sa langit. Buhay ang sinasabi mo.
Tama? Kaya nga even sa verse na yung mga kapatid, no, pinapipili ka, no? Hindi ko ba nilagay? Ito, sa Colossians sabi niya, okay yan. Pero sa Proverbs sabi niya, is mamili ka death or life. Mamili ka lang. Naalala niyo mga kapatid, si saan yun? Sabi ni Joshua, I set you today, sabi niya, blessing and curse. Di ba sabi niya? Life or death. But I say, choose life. Uy, ang bait naman ng Diyos. Parang exam yun eh. Listen class, meron tayong exam. Isang question lang. Okay. Ang sagot is either A o B. Life or death. Pero ako sa inyo, ang tamang sagot as a teacher, A. Okay, class? A? A. Exam. Pag sumagot ka ba naman ng B, hindi ko kasalanan. Ulitin ko nga. Sinabi na ng Diyos, choose life eh. Choose life. Every situation, choose life. Choose life. Magkakaroon. Magpo-provide. A-align. Bubuksan. Sana nag-yeso sinasabi ko mga kapatid. Kung anong binigay sa iyo ng Diyos. Gagaling. Lalakas. Tatakbo uli. Ito mga kapatid. Sino nakabasa nung sinabi ng Panginoon, di ba? Sabi niya, bless the Lord, di ba? Sabi niya, and do not forget all His benefits, sabi niya. Ano pa? Bless the Lord, my inmost being. Tama? Okay. Alam mo ibig sabihin nun, inmost being? Hindi na naman yung spiritual sense nun eh. Inmost being, kasama kung sino yung kaloob-looban na sa'yo. Ano ba yung nasa kaloob-looban mo? Pancreas mo, kidney mo, lungs mo, heart mo, lahat na nasa loob mo, purihin mo ang Diyos. Declare it. Hayaan mo ang puso mo, purihin ang Diyos. Paano pupurihin ang Diyos yan? Kailangan healthy yan. Paano pupurihin ng Diyos yung kidney? Kailangan healthy nagpa-function yan. So declare mo, bless the Lord. Everything within me, bless His holy name. Amen. So lahat ng hindi para sa Diyos yan, I say, aalis. Oh, glory to God. Palapakan niya natin ang Panginoon. I say, amen. Kasi mga kapatid, ang tinutulong sa atin ng Panginoon, buhay. Buhay ang usapan dito mga kapatid. You walk on that authority that God has given you. You have to speak life, no? Declare. Okay? Okay, last mga kapatid. Yung sinasabi ko kanina. Sabi niya, okay, yung atmosphere, okay? Po, sabi niya, what we continue to speak, no? Siyempre, influence yung thinking mo, families, attitude, ministry, and future. Kaya sabi ko, whenever we say something, atmosphere nagbabago. Parang ganito mga kapatid, makinig kayo sa akin. Maring yung finances mo hindi maganda ngayon. Tama? Pero you speak life, the Lord will provide. Okay? Pupunin mo ang aking kamalig. Alam mo nangyayari? Ang nagbabago una, hindi yung laman ng bulsa. Ang nagbabago, yung atmosphere ng pananaw mo. Yung atmosphere ng pamilya mo, iba. Bakit? Alam mo po-provide ang Diyos. Alam mong kikilos ang Panginoon. I say amen? Tama ba mga kapatid? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen ba? So you shape your atmosphere with the Word of God. Kung anong sinasabi sa inyo ng Panginoon, speak life in everything. Tama ba? Hindi naman yung mga makinig. Hindi mo naman dinideny yung, sabi kasi minsan, pag nag-speak ka ng life, you're denying yung hindi mo dinideny. Actually, pag sinabi mo nga yung truth, kino-confirm mo din yung nangyayari. Parang ganito. Sa Genesis, nung nakita ng Panginoon, madilim. Di ba? Di ba may chaos, madilim? Ano sinabi, ni Lord? Let there be? Okay. Tingnan mo madilim. Pero sabi ni Papa God, let there be. Ano tinuturo ng Diyos? Ano yon? Sabihin mo yung gusto mong makita kaysa nangyari. Tama. Pero alam mo ba, nung sinabi ng Diyos ng let there be light, ina-acknowledge niya pa rin may darkness. Hindi niya sinasabing walang, kaya nga sinabi niya ng light, nakita niya may darkness eh. Pero ang gusto niyang makita is yung light rather than the darkness. Kunyari, madilim na nga, sasabihin mo pa, ang dilim-dilim. Ano ang asahan mo sa buhay mo? Madilim. Kunyari, masakit. Sasabihin mo pa, ang sakit-sakit talaga. Siguro ganun talaga pag magpo-50 na, Brian,
Siguro ganun talaga sabi ni Pastor Cha pag 50 na, no? Hoy, hindi. I rebuke that. Mali lang ang tulog mo, kapatid. I-stretch mo lang yan. Ha? Kasi, 50, kami mag-50 dito. Kami ni La Pastora. Si Victor ba, 50 rin, ano? Koy, mag-50 ka na rin ba? This December, 50? 35. Oo. Sorry, nagkamali ako. 35. Oo. Sorry bro, 35. 33. Si Brian, 33. Sorry din, nadamay pa kayo. Si Pet? 20 si Pet. Naku, nagkamali tayo, Pastor Redeng. Ang babata ng mga kasama natin dito. And I agree. Kung yan ang mentality nyo, I say amen. I agree. Oh. Kahit sino nga hindi. Anyway, yun ang sinasabi ko mga kapatid. Mentality yan. Kung sinabi mo you feel 50, you will feel 50. Pero sinabi no, I feel young. Then you are young. Pinili. 35 ko talaga. I say amen. Wala pa. Ang point ko ganito mga kapatid. Makinig kayo sa akin. Kasi ito sabi kasi ni June, di ba? Kingdom yan Kingdom, tama yan, principle. Pero ang truth nun kasi, nakabase sa salita ng Diyos. Yung totoong tayo, wala namang edad yan. Yung sinilang ka, ganun ka pa rin hanggang ngayon. Ang nagpipid yung lalagyan. Itong lalagyan nagpipid. Pero totoong ikaw, batang-bata yun, wala ngang edad yun Nasa wangis ng Diyos. Kaya nga mabuhay ka sa totoong ikaw. Malakas, pinagpala. Uuwi ako sa Diyos, hindi dahil nagkasakit. Uuwi ako dahil tapos na ang gawain dito. Palapakan natin ang Panginoon. I say amen? O, sige. Kaya last, sabi niya, declaration or acts. Sige, next. Last point na tayo. Ayan, sinasabi ko kanina, no? Yung mga kingdom natin, speaking ng life, okay, ng Word of God, sabi niya, are acts of agreement with heaven. Kaya sabi ni Lord, Thy kingdom come, Thy will be done in earth. Yun ang prayer ng Panginoon Kaya whenever you speak life, mga kapatid, yan ang ginagawa mo. Ini-invite mo yung langit dito sa lupa. Ulitin ko nga, dito sa lupa. Buti nasa luko. Diba? Ang point ko, tinan mo iniisip ko yan Paano babaguhin ng Diyos yung lupa? Sa buhay natin. Kaya nakaka-excite yun Ibig sabihin, mabago ang Pilipinas, babaguhin yung pamilya natin. Kasi sa pamilya natin magsisimula I say amen? Bakit di mo alam yung anak mo ang magsisimula ng magandang governance dito sa Pilipinas I say amen. Privilege yun. Diba, biro mo yung mga tinuturutuan na dito makukulit. Future leaders pala. Mula barangay captain hanggang mayor, lahat dito. Wala nag-amen. Sige. I say amen. I say amen. Okay, sabi niya, next slide. Now, every kingdom declaration should be an agreement with God's will. So, kaya sabi ko dito, basta ito lang gusto kong mangyari. Hindi. Yung gusto mangyari ng Diyos. Sabi niya, not because we are trying to force God to act, no? But because we are agreeing with His desire, His will, His plan. I say amen? Yun ang plano ng Diyos mangyari sa buhay ko. Ang plano ng Diyos, mga kapatid, bigyan ako ng pag-asa, mangyari, Panginoon. Tama ba? Ang sabi ng Diyos, bibigyan ako ng magandang kinabukasan, mangyari, Panginoon. Tama ba? Kaya nga isang way ng pagsabi natin ng amen, and so be it. Mangyari nawa sa buhay ko, Panginoon. Yung sinabi mo, mangyari sa buhay ko. Palapakan natin ang Panginoon. That's declaration. For our conclusion, mga kapatid, okay? Yan. Look at this, mga kapatid. Ang kingdom declaration actually, o speaking life, declaring the word of God, o whatever na binigay sa iyo ng Panginoon, okay? It can be a rhema word na binigay sa specific. No? Sabi niya, declaration are not attempts to create our own reality, but His reality in our lives. Kaya hindi nakabase kung ano nangyayari. Kung ano nangyayari sa langit. I say amen. Kaya nga, walang krisis talaga sa buhay ng mga anak ng Diyos. Walang nag-amen. Ulitin ko, walang krisis sa buhay ng anak ng Diyos. Kasi walang krisis sa langit. I say amen. Dito sa lupa, meron.
Say amen. O kaya nandito tayo. Para mag-shift yun. Okay? Sabi niya, they are faith-filled proclamations that align our hearts, minds, and lives with the reality of God's kingdom. Kung ano nangyayari sa langit, mangyayari sa buhay ko, Panginoon. Mangyayari sa pamilya ko. Mangyayari sa ministeryo ko. Mangyayari sa komunidad namin. I say amen. O good news mga kapatid, dahil nakalain ka, mangyayari. I say amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Amen ba? Kaya nga, whenever we speak again, ang basihan, kung ano yung sinabi ng Panginoon. Pag ang Diyos ang kinausap mo mga kapatid, wala nga future Past and done. Tapos na, nangyayari na. Kaya I say mga kapatid, lahat nandito, mayaman, pinagpala, pinalakas, pinagaling, pinabata. I say amen. That's who we are. Dapat mabuhay tayo sa identity natin. I say amen. Whatever a situation ngayon, di ko alam. But I say, isa lang alam ko, mga kapatid, magbabago. Mag-a-align sa sinabi ng Diyos. I say amen. At ang mga mangyayari, sabay-sabay tayo. Bawat pamilya makita natin kung paano kikilos at iangat ng Diyos ang ating mga buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Pwede po tayong tumayo lahat?